Ayan, magandang umaga, magandang hapon, no, magandang tanghali sa inyong lahat kung anong oras naman ito napapanood. Pag-usapan natin yung ano, kasi may mga nagtatanong bakit si Susan Yance ay hindi makapag-bail. At saka pag-usapan na rin natin kung ano yung nangyari kay may kontrobersya tungkol sa pagkakaresto kay Jason sa, 'di ba? So, parenthetically pag-usapan natin 'yan dito, no? Pero bago ang lahat, konting primer muna tungkol sa bail. Okay, so pakinggan natin, no? Marami kayong matututunan dito hopefully, no? Thank you. Enjoy the video. Ito yung ano, Rule 1114 at kung ano yung bail ayon sa Rule 1114, 'di ba? Sabi sa Rule 1114 Section 1, bail defined. Bail is a security given for the release of a person in custody of the law, furnished by him or a bondsman to guarantee his appearance before any court as required under the conditions hereinafter. So ano ibig sabihin nun? Ang bail ay security yan na binibigay ng ah, nung tao, nung akusado o kaya bondsman o yung ah, mag yung piyansador, no? Yung magpapiyansa para sa kanya, no? Security yan na binibigay para yung tao ay magkaroon ng pansamantalang kalayaan. Tandaan natin na ang bail ay hindi pagbili ng kalayaan. Pansamantalang kalayaan lang yung binibigay niyan, 'di ba? So, para matiyak na siya ay pupunta sa korte. Ayun, yun ang definition ng bail. Pero the question still persists. Sino ang pwedeng mag-invoke ng bail ayon sa ating constitution, no? Okay, ayon sa constitution. Okay, ito basahin natin, no? Sino ang pwede mag-invoke ng bail? Ayan, no? Ayon sa libro ni De Leon, Hector De Leon, no? Constitutional Law Volume 1, who may invoke the right to bail. Where bail is a matter of right, ibig sabihin pagkakarapatan mo mag-bail, the prosecution does not have the right to present evidence for the denial of bail or to oppose the grant of bail, but it must be given due it must be given notice of the hearing or at least ask for its recommendation as to the amount of bail. So kung karapatan mo na mag-bail, sasabihin mo lang na magbe-bail ka. Hindi na kailangan ng prosecution na mag-oppose diyan sa ano mo, sa sa bail mo kasi karapatan mo 'yon. Constitutional right 'yan na hindi pwedeng harangan, no? Pero may notice ng hearing pa rin kahit ganun. Para lang 'yun dun sa amount ng bail. Okay? Ang right ng pagbe-bail o yung pagpapiyansa ay available sa lahat ng tao na inaresto, na nakadetain or deprived of his liberty, whether or not an information has been filed against him. So kung wala pang complaint na wala pang information na final sa kanya o meron man na final na information sa kanya, pwede na siyang mag-bail, no? A person is allowed to petition for bail as soon as he is deprived of his liberty by virtue of his arrest or voluntary surrender. So nag-apply yan kahit ikaw ay inaresto o sumuko, no? Yung arraignment sa arraignment dito yung babasahan ka ng judge ng information, no? Tapos mag-aano ka magpipli ka ng guilty or not guilty, no? Hindi yan prerequisite para sa magkaroon ng hearing ng petition ng bail. Ulitin ko ang hearing sa petition ng bail kapag it's a matter of right, ibig sabihin karapatan mo mag-bail ay tungkol lang sa amount ng kung magkano yung amount na iaano sa'yo na ipapataw para makapag-bail ka. Kahit may suspension ng habeas corpus, pwede ka pa rin mag-bail, no? Except dun sa nakasulat sa sa section 15, no? Sa section 13 yung dito sa may baba, no? Pero yung petition for habeas corpus hindi yan yung dapat mong yan. Well, hindi na natin pag-uusapan yan, no. So paano mo malalaman kung ang bail ay karapatan mo? Karapatan mong mag-bail kapag yung yung krimen na isinampa sa iyo ay hindi pinaparusahan ng kamatayan,
ng habang buhay na pagkakakulong o yung reklusyon perpetua. 'Di ba? Kahit malakas yung ebidensya laban sa iyo, no? Karapatan mong mag-bail kung hindi ganyan yung pinapataw sa iyo, yung ipapataw na parusa. Sino naman ang hindi pwedeng mag-bail? Oy, tandaan ha, ang provision tungkol sa bail ay nasa Rules of Court Rule 114. Rules of Court Rule 114, and ang basehan niyan ay yung Constitution, Article 3 ng Constitution, Section 13. Tungkol sa bail yun. Nandun yung mga pwedeng mag-bail at saka mga hindi pwedeng mag-bail. At okay, pag-usapan natin, no. Ito naman yung mga hindi pwede mag-bail under the rules of court. Okay, tsaka sa Constitution. Ito ang mga exception dun sa right to bail na yan, no. The right to bail applies to all, pero meron yang exception. No, the right cannot be invoked when the applicant is not in custody of law. Syempre, kung hindi pa siya nahuli, hindi pa siya pwede na mag-bail, no? Lalo na kung ayan, because he went into hiding and is at large, and hence a free man even when he has already been criminally charged in court. The purpose of bail is to secure one's release. So hindi pwedeng nga ibigay sa kanya 'yon. Kasi malaya pa siya eh. Hindi siya pwedeng magkaroon ng pansamantalang kalayaan kung malaya pa siya, no? Okay. Yan, premature daw, no? Pagka ano, sino pa? Hindi rin yan available sa mga offense na punishable ng death, reclusion perpetua, or evidence of guilt is strong, no? Pagka malakas yung ebidensya laban sa kanya. Now, hindi pa yan on the merits, ha. Titignan lang kung sa tingin ba ng judge na sapat yung ebidensya para, kung hindi niya papabulaanan, ha, kung hindi niya masasagot yung mga ebidensya na ihaharap, pwede siyang ma-convict. Ganun 'yon, no? Yun yung evidence of guilt is strong dito. Hindi yung katulad ng sinasabi ni Baardi doon sa ano niya, no? So, kung ikaw ay yung ginawa mo ay punishable ng death, reclusion perpetua, o kaya life imprisonment, wala yung nakasulat diyan, no? Life imprisonment, hindi ka pwedeng mag-bail as a matter of right. Kailangan pa ng hearing para diyan, no? So, at syempre hindi pwedeng magkaroon ng bail yung mga may conviction na. Syempre kasi conviction, kailangan mo nang i-serve yun. Kaya kung nagtataka kayo, si Susan Yance hindi makapag-bail ngayon, 'di ba? Kasi meron siyang conviction na hindi niya sinerve dati nung nag-jump bail siya a few years ago. Hindi rin pwedeng magbigyan ng bail yung mga yung mga yung mga foreigner na ide-deport dito sa Pilipinas. Kasi administrative yun, hindi yun criminal case. Sa criminal case lang pwedeng magkaroon ng bail proceedings, no? Yan yung sabi ng Supreme Court sa Republic versus Claribel, Ong Hisang versus Commissioner of Immigration, no? At kung ano-ano pa, no? Ang magde-decide ng bail ay yung Commissioner of Immigration diyan, no? Pagka tungkol sa kung tungkol sa bilang pag-uusapan ng mga deportee, no? Tapos hindi rin pwede kung pagka winave mo na yung karapatan mo na mag-bail. Ibig sabihin, sumulat ka na hindi ka magbe-bail. Tapos biglang nagbago yung isip mo. You will be barred by estoppel. Pag sinabi nating estoppel, yung hindi mo na pwedeng bawiin, yung no? The right to bail, hindi rin pwede yan sa military, no? Kasi militar lang yung pwedeng pagka military court yan, no? Court martial, yung court martial din ang pwedeng magbigay ng bail, hindi yung ordinaryong court. Ayan, i-apply natin sa case ni Jason sa yan, no? Kasi nahuli siya last time, 'di ba? Tingnan natin yung warrant of arrest na sinerve sa kanya. Ito yung warrant of arrest na inisyo kay Jason sa, 'di ba? Ayan, no, Jose Yumang Sonsa alias Jason sa. Ano, criminal case number Regional Trial Court ng Pasay 26, no? 2601. Okay, criminal unlawful use of publication at unlawful utterances. Yan yung kinaso sa kanya in relation to 10175, no? 10175, yan yung cybercrime prevention. Ngayon,
Ang unlawful utterance, sabi kasi ni Ferdinand Baarde, si di siya ano daw, ang kinaso daw sa kanya ay ano ba 'yung sinabi ni Ferdinand Baarde? Yung kinaso daw sa kanya ay ano, yung destabilization. Eh wala namang kasong destabilization sa revised penal code, no? So ang hirap makinig dun sa legal expert na yun, no? So, okay, sabi dito, no, not bailable for unlawful use of means of publication. So paano magiging not bailable yun? Eh yung ano, yung article 154 ng revised penal code ay hindi naman death ang parusa diyan. Sige, tignan natin, no. Tignan natin kung anong parusa. Ito, unlawful use of means and publication, unlawful use of means of publication and unlawful utterances, no. Huwag niyong pansinin yung presyo kasi 1933 pa ang revised penal code. So nabago na yan noong 2018, no. So ang ano dito, ang penalty dito ay hindi naman death, hindi naman reclusion perpetua, arresto mayor nga lang eh. Arresto mayor. So it is a matter of right na siya ay mapalabas. It is a matter of right for him na makalabas through bail. No, karapatan niya na mag-bail. Although of course ayoko dito kay Jason sa kasi nagkakalat yan ng fake news. Ginamit lang natin yung ano, yung usapin tungkol sa kanya para mapag-usapan yung tungkol sa bail at syempre makapulot ng aral about this, no? Ngayon malinaw na rin kung bakit hindi makalabas-labas si Susan Yance kasi meron na siyang conviction na ngayon niya pa lang isa-serve, no? Ngayon niya pa lang isa-serve. So, ayan, no, tignan natin kung anong mangyayari diyan, no, sa mga susunod. By the way, ang ayon kay Fiscal EJ, ang presyo daw ng bail ay ganito daw kino-compute, no? Ganito daw kino-compute. Ano yung pinakamataas na na years na ipapataw sa isang tao? So kung kunyari yan ay 4 years, 'di ba? Times 6 daw. So I think times 6,000. Kung 6,000 times 4 years, yun daw yung pinapataw na bail sa isang count ng kaso. No, yan ay ayon kay Fiscal Legal. Tingnan niyo yung ano niya, yung post niya about this. No, maraming salamat po sa inyong lahat at mag-subscribe po kayo kung hindi pa, no. Thank you.